May mga t-shirt na makabayan. Ang bagong uso, yung mga nagsusumigaw ang mga naka-imprentang mensahe. Ito ang mga t-shirt na talagang may sinasabi. Ang barkadang ito, laging agaw eksena. Hindi lang dahil sa kanilang itsura o forma, pero higit lalo na dahil sa mga naka-imprentang salita sa kanilang mga t-shirt. Excuse me. Oo. Bakit yun yung shirt mo? Pasaway lang ako eh. Siguro negative naman, pero for fun lang naman. Puro kasi ito mga salitang nega. Hindi naman daw sila proud sa mga kaugaliang ito. Sadya lang daw hindi nila idini-deny. Negativity ang tawag sa mga t-shirt na ito. Kung saan ang disenyo, mga salitang tumutukoy sa hindi magagandang ugali nating mga Pilipino. Why not come up with something different, something unique, funny? So naisip ng brother ko actually nag-conceptualize negativity. Sabi niya, try mo kaya to, one word lang, and then put it on a black shirt, tapos simple lang, white. Sa kasalukuyan, umabot na raw sa 50 ang mga ugaling na isama nila sa kanilang mga t-shirt designs. Paglilinaw lang ng mga gumagawa nito, hindi nila iniengganyo ang mga Pilipino na pairalin ang mga masasamang ugaling ito, kundi baguhin na. Kasi it's something na negative na minsan tanggap mo, but you know, you have to change in yourself. Hindi nga raw pabonggahan ng mga disenyo ang labanan ng mga t-shirt ngayon. Mas simple ang banat, mas astig. Ito ang statement shirts, mga t-shirt na talagang may sinasabi. May mga nagmamalaki sa ating lahi. May nagpapatawa. Ang iba nga, umiilaw-ilaw pa. Napapailaw siya dahil sa electric current ng battery driver. Itong t-shirt na to, it reacts to sound. So, maski anong ingay na gawin mo, magre-react siya, tapos iilaw siya. Kung kailangan mo siyang hugasan, tatanggalin mo lang siya, then pwede mo nang laban. Ang t-shirt naman na ito na namataan ng aming kamera. Ang paalala, hango sa sex video scandal. Kasi para sa akin, babala na rin yan para sa mga babae. Para na rin makapag-ingat sila. Pag sabi mong mga advocacy shirts o mga ganyang mga expression shirts, sumasalamin ito sa tinatawag nating dalawang bagay. Una, kamalayan o tinatawag nating consciousness ng panahon na yon, at ikalawa, issue. Sabihin, nire-reflect ng mga ganitong klase mga shirts yung saloobin ng issue ng panahon. Ito na nga raw ang nauusong self-expression ngayon. Maski Hollywood celebrities, nagsusuot na rin ng statement t-shirts. Ang singer naman nating si Geneva Cruz, kamakailan lang itinanghal bilang sexiest vegan o vegetarian celebrity sa Pilipinas. Hindi lang daw sa kanyang lifestyle makikita ang pagsusulong niya sa karapatan ng mga hayop, lalo na sa kanyang mga outfit. Yung things that I believe in, like music, how to save the animals, and saving the planet, yun yung tatlo sa pinaka malalapit sa puso ko talaga ang mga passion. So, paano mo pa i-express yun? Syempre, it's through wearing it and flaunting it so that people can see it. Hayop din kung magmahalan ang magkasintahang Alu at Alver. At hindi sila nahihiyang ipahayag ang nararamdaman nila sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga t-shirt. Ang ternong t-shirts ngang ito, regalo nila sa isa't isa nung first anniversary nila. Actually po, pag sinasuot namin pareho yan, syempre, agaw tingin din. Parang tinitignan nila yung mga pictures sa likod. Tsaka marami nagtatanong, saan nyo pinagawa yan? Ganun. At tunay namang kay bilis ng panahon,
Dahil ngayon, second anniversary na nina Alu at Alver. At may inihandang sorpresa si Alu para sa kanyang boyfriend. Muli siyang nagpa-customize ng t-shirt na meron pa ring espesyal na mensahe para sa kanyang kasintahan. Sa'yo lamang, Bebs po. Bakit yun yung naisip mo? Kasi po, yung sa'yo lamang po, theme song po namin. Isa-isa munang ginupit ang mga letra. Sunod itong inayos at ipinatong sa t-shirt. Inilagay nila ang damit sa makinang tinatawag na heat press. Ito ang maglalapat sa mga letra sa tela. Sa loob lang ng 30 minutes, tapos na ang dalawang instant statement t-shirts ni Alu at ni Alver. Kinagabihan, naghanda rin si Alu ng espesyal na dinner date. Sa kalagitnaan ng kanilang selebrasyon, ibinigay ni Alu ang kanyang sorpresa kay Alver. Medyo na-touch din ako kasi na-surprise ako. Maging sa ating kasaysayan, naging bahagi ang statement t-shirt. Simula yan ng mga after yung mga martial law period. So ibig sabihin, yung ating disgusto, yung ating statement of freedom, yung ating paglaban sa diktatorya, lumalabas sa ating modes of expression. At magpahanggang ngayon, ginagamit pa rin ang mga statement shirt para sa sari-saring issue ng bayan. Nadatnan naming abalang-abala ang mga estudyante dito sa UP Diliman. Ang sentro ng kanilang diskusyon, ang magiging disenyo ng kanilang t-shirt sa darating na rally. Halimbawa, gagamit ka ng symbol na magbibigay sa kanilang maling impression, kumbaga contradicting dun sa gusto mong i-present. So, dumadaan talaga siya dun sa mahabang proseso ng pag-conceptualize, pag-criticize. Maya-maya lang, inihanda na nila ang mga t-shirt at iba pang mga gagamiting materyales. Nagkakaroon kami ng espasyo para maging creative and at the same time, parang may pahayag yung pagtingin namin dun sa mga issues ng lipunan sa kasalukuyan. Tunay ngang ang mga t-shirt ngayon, hindi lang basta-basta isinusuot sa katawan. Isinisigaw rin ng mga ito ang mga hubad na katotohanan. At kung meron kang gustong iparating na mensahe, huwag lang itong sabihin, isuot mo rin. Susunod, karne ng kuneho o rabbit. Pumatok kaya sa panlasang Pinoy. Lami talaga siya.